Iniulat na isang source na kinompronta umano ni dating Chinese President Hu Jintao si Xi Jinping dahil sa mga ginagawang agresibong aksyon ngayon ng Chinese military sa Taiwan Strait at South China Sea. Sinabi ni Hu Jintao na dapat umanong unahin ni Xi Jinping ang ekonomiya ng kanilang bansa dahil kasalukuyan umanong nahaharap sa isang malaking krisis ang China at dapat magsagawa si Xi Jinping ng mga hakbang upang mapalago muli ang kanilang ekonomiya. Isiniwalat din ni Hu Jintao na maraming miyembro ng Chinese Communist Party ang kumukontra sa mga polisiya ni Xi Jinping, lalong-lalo na ang mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa South China Sea dahil natatakot umano ang CCP na baka mahalin tulad ang kanilang bansa sa Russia. Naniniwala naman ang mga eksperto na patuloy umanong tumitindi ang tensyon ngayon sa loob ng Chinese Communist Party dahil sa kapalpakan ni Xi Jinping na maibalik ang sigla ng kanilang ekonomiya matapos ang pandemya. Iniulat ito matapos matapang na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang komunistang bansa laban sa claim nito na ang grounded na Philippine Navy ship sa Ayungin Shoal ay maaaring magdulot ng isang malaking pinsala sa marine environment sa lugar. Sinabi ni Chodoro sa isang pahayag ng statement ng China na nagsasabi ng grounded na BRP Sierra Madre ay naging sanhi na isang malaking pinsala sa Ayungin ay isang hypocritical dahil ang komunistang bansa umano ang totoong sumisira sa mga bahura sa West Philippine Sea. Idinagdag niya na patuloy na sinisira ng China ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng illegal na mga reclamation activities nito sa nasabing karagatan at ito ay isa umanong paglabag sa international batas batay sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Muli namang nanawagan ang Chinese government sa Pilipinas na alisin na ang kinakalawang na BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at itinanggi nito na mayroon itong pananagutan sa pinsala sa mga coral sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning na kung tunay na nagmamalasakit ang Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea, dapat nitong tigilan ang paglabas ng maruming tubig sa karagatan mula sa BRP Sierra Madre at huwag hayaan na magdulot ito ng malaking pinsala sa lugar. Ngunit sinabi ni Chodoro na mga ipinapakalat na propaganda ng Chinese government ay nagpapatunay lamang na hindi ito dapat pagkatiwalaan ng mga Pilipino at lalong-lalo na ng buong mundo. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na dineploy umano ng US Navy ang USS Makin Island Amphibious Assault Ship sa Sea upang samahan ang Navy sa Shoal matapos igiit ng China ang pag-aangkin nito sa nasabing lugar. Sinamahan umano ng USS Makin Island ang sa Shoal upang magsagawa ng pagpapatrolya, magbigay ng proteksyon sa mga fishermen at igiit ang pag-aangkin sa nasabing shoal. Sinabi sa report na layon umano na ipakita sa komunistang bansa ang paninindigan nito at ipakita ang kahandaan ng Navy at US Navy na ipagtanggol ang teritoryo ng laban sa mga mananakop. Sinabi rin na palalakasin nito ang interoperability sa pagitan ng mga navies ng dalawang bansa at ang joint patrol na ito ay magdadala ng isang malakas na mensahe laban sa Chinese government. Iniulat ito matapos sinabi ng isang senior US defense official ng ginawang pagtanggal ng Pilipinas sa isang floating barrier ng China malapit sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ay maituturing na isang matapang na hakbang sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa.
Nagpahayag ng galit ang Pilipinas sa paglalagay ng China na isang mahabang floating barrier malapit sa Scarborough Shoal na kung saan mga 200 kilometro lamang ang layo mula sa Pilipinas. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nagsagawa ito ng isang special operation upang alisin ang floating barrier ng komunistang bansa na kung saan tinawag nito na isang paglabag sa international law at isang hazard sa navigation sa lugar. Sa isang pagdinig sa US Congress, pinuri ni Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia na si Lindsay Ford ang ginawang aksyon ng Pilipinas at muli niyang pinagtibay ang security commitment ng Washington sa Manila. Sinabi niya sa US Congress ng Defense Department ay napakalinaw tungkol sa kanilang mga pangako sa Pilipinas at nanindigan si Ford ng isang armadong pag-atake laban sa Armed Forces of the Philippines, mga public vessels, aircraft ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Ni-reject naman ng Chinese Coast Guard ang inilabas na pahayag ng Pilipinas tungkol sa pangyayari sa Scarborough at sinabi ng CCG umano ang nagtanggal sa floating barrier isang araw bago pumasok ang isang Philippine vessel sa nasabing lugar.